ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal sa pamilya ang dapat na mas matimbang kesa sa anumang galit sa ating puso. Kaya lang minsan ay may mga malalalim na sugat na mahirap maghilom. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong isuko para sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, madalas na ang pangarap natin ay simple pero masayang pamilya. Pero hindi lahat natutupad ang pangarap na yon. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kapusong nakikinig sa oras na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arvin, 43 years old at nagtatrabaho po ako sa isang opisina dito sa Parañaque. Matagal na akong taga-subaybay ng inyong programang Barangay Love Stories at ngayon lang naglakas ng loob na sumulat para ikwento ang tungkol sa buhay ko. Na sana'y makapag-iwan kahit papaano ng aral sa ating mga kapuso. Nakilala ko ang asawa kong si Gloria nang mag-deliver sila ng mga pagkaing binibenta nila sa opisina namin. May maliit kasing karinderya ng kapatid at nanay niya malapit sa pinagtatrabahuan ko. Nagpapa-order sila at nagdi-deliver ng mga pagkain sa iba't ibang opisina. At nang dahil sa kanya ay madalas akong umorder ng para sa lunch ko at kahit minsan ay may baon naman akong pagkain. Hindi nga nagtagal ay naging girlfriend ko si Gloria na kalaunan ay naging asawa ko. At nang pinagbuntis niya ang anak namin, pakiramdam ko ay natupad na ang lahat ng pangarap ko sa buhay ko, Papa Dudut. Baso ng tubig oh. Salamat, mahal ko. Pasensya na at inutos ko pa talaga sa'yo to. Medyo hirap na kasi akong maglakad dahil sa laki ng tiyan ko ngayon eh. Mahal, kahit hindi mo to iutos, gagawin ko pa rin to para sa'yo. Pero alam mo, excited na talaga ako eh. Excited na akong marinig ang iyak ni baby at mayakap siya. Excited ka na rin bang mapuyat at mapagod sa pag-aalaga sa kanya? Oo naman! Nakikita mo ba tong bicep ko? Ha? Ilang buwan na yata ako nag-workout kasi alam ko araw-araw kong bubuhatin para patulugin ang anak natin. Talaga? Ikaw ang magpapatulog sa kanya? Oo! Kasi hindi ko hahayaan na ikaw lang ang mapupuyat at mapapagod sa pag-aalaga sa anak natin. Kahit may trabaho ko, promise, maaasahan mo pa rin ako sa pag-aalaga kay baby. Thank you, mahal ko. Ngayon pa lang, ramdam ko na yung pag-aalagang sinasabi mo. Kasi sa akin pa nga lang, sobra-sobra na yung pag-aasikasong ginagawa mo. Syempre naman. Asawa kita eh. Ito na nga lang ang magiging ambag ko sa hirap na pinagdadaanan mo sa pagbubuntis. Kaya gagalingan ko na. Ang swerte ko talaga sa'yo, mahal. Naku, ako ang maswerte sa'yo. Kasi lahat ng hinihiling ko, binigay mo sa akin. Pumayag ka na magsolo na tayo ng bahay at huminto sa pagtatrabaho sa karinderya nyo. Tapos ito, tinupad mo pa ang pangarap ko na magkaroon ng anak. Sana nga walang maging problema sa panganganak ko. Sigurado ako na wala, mahal. Medyo pasaway lang si baby ngayon sa tiyan mo. Pero alam ko hindi ka niya pahihirapan sa panganganak mo. Sana nga, mahal. Kinakabahan lang ako sa sinabi ng doktor noon na magiging komplikado yung pagbubuntis at panganganak ko. Sinunod naman natin lahat ng bilin niya, di ba? At inalagaan kitang mabuti. Araw-araw at gabi-gabi rin ako nagdarasal na sana hindi ka mahihirapan sa panganganak mo. Kaya sigurado ako na magiging maayos ang lahat. Yan din ang palagi kong pinagdarasal. Uy, mahal! Ha?
Sumipa si baby. Talaga? Oo. Ito, hawakan mo yung tiyan ko para maramdaman mo rin. Ay, sige. Oh! Hala, oo nga. Sumipa ulit. Grabe ang likot niya. Ilang araw na lang, baby. Lalabas ka na rin dyan, kaya konting behave pa, ha? Baby, huwag mong pahihirapan si Mami, ha? Ako na lang, paglabas mo dyan. Papadudot naging masela ng pagbubuntis ni Gloria. Pero sa awa ng Diyos ay napagtagumpayan niya ito hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak niya. Sobrang kinakabahan at excited ako sa mga oras na yon, pero alam ko na ginagabayan kami ng Diyos, lalo na ang asawa ko. Malakas ang paniniwala ko na magiging maayos ang panganganak niya. Habang nasa labas ako ng delivery room ay walang tigil ang pagdarasal ko. Paulit-ulit ang mga salita na sana'y maging maayos ang anak ko, lalo na ang asawa ko. Kaya lang ay hindi ko alam kung bakit parang hindi lahat ng dasal ay pinapakinggan ng Diyos. Dahil ang araw ng isinilang ang nag-iisang anak ko ay ang naging araw din ng kamatayan ng asawa ko, Papa Dudut. Mahal ko. Di ba nangako tayo na kahit anong mangyari walang iwanan? Walang alis. Pero bakit iniwan mo ko? Bakit iniwan mo ko nag-iisa, mahal? Sana panaginip lang tong nandyan ka sa kabaho ngayon. At sana magising na ako sa panaginip na to. Arvin, magpahinga ka muna. Hindi po ako pagod, Nay. Anak, 2 araw nang nakaburo lang asawa mo. 2 araw ka na rin halos hindi natutulog. Ako na lang munang magbabantay kay Gloria para makapagpahinga ka na. Ha? Hindi po ako aalis sa tabi niya, Nay. Hindi po ako aalis sa tabi ng asawa ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin po maintindihan. Ginawa naman po namin ni Gloria ang lahat ng bilin ng doktor sa kanya. Iningatan ko po siya. Inalagaan. Pero bakit? Bakit kailangan mangyari to? Anak, magpakatatag ka. Alam kong mahirap pero kailangan mong gawin yun. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Bakit pa, Nay? Wala na po si Gloria. Wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Huwag mong sabihin yan. Kailangan ka ng anak mo. Kaya hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Anak? Yan nga ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Arvin, huwag ka nga magsalita ng ganyan sa anak Totoo mo. naman po sinabi ko, Nay. Dapat hindi na lang si Gloria ang nawala eh. Dapat yung batang yan na lang ang namatay at hindi ang asawa ko! Arvin, ano ba? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo anak ang tinutukoy mo! Nay, siya po ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko! Hindi ko alam kung bakit mas niligtas pa ng doktor ang buhay niya kaysa kay Gloria! Mas kailangan ko si Gloria, Nay! Mas kailangan ko ang asawa ko! Sa tingin mo ba matutuwa si Gloria kapag narinig niya yung mga lumalabas sa bibig mo ngayon? Ikaw na lang ang magulang ng anak niyo. Kaya ikaw dapat ang nagpapakatatag para sa kanya. Paano ko nga po gagawin yun? Kung wala na ang asawa ko, Nay! Isipin mo na lang si Gloria, Arvin. Kung ano bang gusto niyang gawin mo ngayon? Alam ko na gusto niyang makitang nagpapakatatag ka para sa anak niyo. Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Kasi hindi kayo ang namatayan ng asawa. Wala man ako sa sitwasyon mo ngayon. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na ikaw ang tatay ng anak ninyo ni Gloria. At hindi mo dapat sinisisi sa bata ang pagkamatay ng asawa mo.
Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangang mangyari yon sa akin. Hindi ko alam kung bakit kailangan mawala ang asawa ko. Sa totoo lang, mula nang maging girlfriend ko si Gloria, biglang nagkaroon ng kakaibang saya at kulay ang mundo ko. Nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ko. Kaya nga lahat ng respeto, pag-aalaga at pagmamahal ay ibinigay ko sa kanya. Lahat ng plano ko sa hinaharap, kasama ko siya. Kaya naman noong araw na sinabi ng doktor na wala na siya ay natulala ako saglit na para bang biglang tumigil ang oras sa buhay ko. Kasunod noon, ang paninikip ng dibdib ko. Kasi hindi ko matanggap yung sinabi ng doktor. Gusto kong sampalin ang sarili ko para magising ako sa bangungot na yon, Papa Dudut. Hanggang sa maramdaman ko ang yakap ni nanay at doon ako tuluyang napahagulhol. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nang pumanaw ang asawa ko ay hindi na umalis si nanay sa bahay, Papa Dudut. Siya na nag-asikaso at nag-alaga sa anak ko. At pagkatapos mailibing ni Gloria, pinilit kong paunti-unti na umusad kahit na sobrang hirap. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa noon. Kaya naman ibinuhos ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho. Lahat ng overtime kinuha ko para lamang mas magtagal pa ako sa opisina. Gusto kong pinapagod ang katawan ko para pag uwi ko sa bahay ay magpapahinga na lamang ako. Nasa bahay lang naman si nanay kaya alam ko na may mag-aalaga sa anak ko. Hindi ko na binibigyan ng oras na silipin pa siya. Ang kailangan at gusto ko lang noon ay maubos ang oras ko sa pagtatrabaho para maibigay lahat ng kailangan niya. At para mawala ng espasyo ang isipan ko na maalala ang yumao kong asawa, Papa Dudut. Traffic pa uwi dito sa bahay. Nakakapagod tuloy ang biyahe. Oh, ba't umiiyak to? Pwede ba huwag kang maingay dyan? Pagod ako. Nasaan ba si nanay? Ba't hindi niya inaasikaso to? Ano ba? Di ka ba titigil dyan sa pag-iyak mo? Nakakairita ka na! Ang sabi ko, tumahimik ka na! Tahimik! Ano ba? Ang ingay-ingay mo, tumahimik ka na! Arvin! Ano ba yan? Bakit sinisigawan mong baby mo? Ang ingay-ingay eh! Nakakairita na! Tumabi ka nga dyan. Bubuhatin ko siya. Shit! Baby, tahan na. Andito na si Lola. Nakabili na ako ng gatas mo, apo. Saan ba kasi kayo galing, Nay? Ba't iniiwan niyo yung bata na mag-isa dito sa bahay? Bumili lang ako ng gatas dyan sa tindahan. Saglit lang naman ako, tsaka tulog yung anak mo kanina nung umalis ako. Nakakarindi talaga yung iyak ng batang yan. Bakit ba sinisigawan mo tong anak mo, ha? Eh kasi nga ang ingay-ingay. Pagod na nga ako sa biyahe at trabaho tapos yung iyak pa niya sasalubong sa akin. Eh, natural lang naiiyak to kasi mag-iisang taon pa lang tong anak mo. Eh, shh. Hindi to titigil sa pag-iyak sa kakasigaw mo sa kanya. Ay, yan tuloy. Tahan na, baby. Dito na si Lola. Nay, patahimigin niyo nga yan. Ang ingay-ingay sumasakit yung ulo ko. Oh, kargahin mo muna siya at magtitimpla ako ng gatas niya. Hindi ko kakargahin yung batang yan. Arvin, anak mo to. Hindi lang to basta bata. Nang dahil sa batang yan, Nay, namatay ang asawa ko. Ilang beses ko pang dapat sasabihin sa'yo na hindi mo dapat sinisisi ang anak mo sa pagkamatay ni Gloria. Wala naman ako dapat ibang sisihin kundi yung batang yan. Kung hindi pinanganak yan, hindi mawawala si Gloria sa akin. Arvin, mag-iisang taon nang wala yung asawa mo. Huwag mo naman sana siyang pahirapan kung nasan man siya ngayon. Sa tingin niyo ba hindi ako nahihirapan? Nay, sa araw-araw na nakikita ko yung batang yan, araw-araw kong hinihiling na sana hindi na lang siya pinanganak para hindi na wala ang asawa ko. Arvin, tama na. Totoo naman ah! Totoo naman po ang sinabi ko, Nay.
Kung hindi nagbuntis at nanganak si Gloria, hindi siya mamamatay. Kaya kahit kailan, hindi ko magagawang mahalin ang batang yan! Alam niyo, Papa Dudut, kung binigyan lamang ako ng pagkakataon ng doktor o ng Diyos na mamili kung sino ang dapat iligtas noon, mas pipiliin ko ang asawa ko kesa sa anak ko. Kasi ang nasa isipan ko noon ay mas palagi kong pipiliin ang buhay na kasama ko si Gloria. Kaya lang wala hindi ako nabigyan ng kahit na anong klase ng pagkakataon noon. Sinubukan ko namang mahalin ang bata, sinimulan kong tanggapin sa buhay ko ang anak ko. Pero parang sobrang hirap talaga. Ni hindi ko siya matitigan ng matagal, lalo na at kamukhang kamukha siya ng asawa ko. Palagi kong nakikita sa kanya si Gloria. Kaya palagi ko ring iniisip na sana siya na lamang ang nawala. Mabuti na lang talaga at kasama ko sa bahay noon si nanay kasi siya na ang nag-aasikaso sa anak ko sa loob ng halos 10 taon, Papa Dudut. Nasaan na ba yung asong na polo shirt ko? Hindi ko makita dito sa cabinet ko. Teka, ito yun ah. Bakit may sunog dito sa bandang dibdib ng damit ko? Lintik na. Siguradong si Jeka na naman ang may gawa nito eh. Jeka! Jeka! Jeka, halika nga rito! Sandali lang po, Tay. Sinisilong ko lang po yung sinampay ni Lola. Bilisan mo, halika rito! Bakit po, Tay? Halika nga. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba may gawa nito sa damit ko? Po? Bigay ka ba? Ang sabi ko, ikaw ba ang may gawa nitong sunog sa parte ng damit ko? Lintik na! Sumagot ka! Tinatanong kita! Ha? Ay, masakit po! Bitiwan niyo po ang braso ko! Nasasaktan po ako! Masasaktan ka talaga kapag hindi ka pa sumagot dyan! Ano? Ikaw ba sumira nitong damit ko? Ha? Tay, sorry po! Sinubukan ko lang naman po plansyahin eh! Ikaw talaga napakatanga mo talagang bata ka! Ha? Kahit kailan ka? Di ba sinabi ko na sa'yo huwag mong pakikialaman ng mga gamit ko? Di ka pa rin nagtatanda. Alam mo dapat talaga sa'yo sinasaktan para tumatak dyan sa kukote mo ang mga dapat mong gawin. Ha? Ha? Tatay, tama na po! Sorry po, Tay! Sorry! Sorry! Maayos ba ng sorry mo yung damit ko? Ha? Ha? Tay! Sorry po talaga! Tama na po! Bata ka lang ka! Wala na mababago yung sorry mo! Ang dapat sa'yo, magtanda sa mga dapat mong gawin! Tay, masakit na po! Tama na po! Tama na! Arvin! Tama na! Ano ba yung ginagawa mo sa bata? Lola! Tana, Jeka! Andito na si Lola! Lola! Ang sakit po ng braso at hita ko! Ano na nga ng braso at hita mo? Pumunta ka na sa sala, ha, Apo? Gagamutin natin yan mamaya. Sige. Jeka, hindi pa tayo tapos! Bumalik ka rito! Arvin, tama ka na nga! Kita mo na nga nasasaktan mo yung bata, oh! Sige na, Jeka. Pumunta ka na doon sa sala, ha? Susunod si Lola doon. Sige po, Lola! Nay, kaya lumalaking tanga yung batang yan kasi hindi nyo dinidisiplina ng tama eh. At kailan pa naging tama ang pananakit sa bata, ha? Ano ba nangyari at kailangan mo pang saktan ng anak mo? Sinira lang ng batang yan yung polo shirt ko. Ito oh, ayan. May sunog yung pagplansya niya. Nang dahil lang sa polo shirt, halos bugbugin mo ng anak mo. Dinidisiplina ko lang yan. May tamang paraan para dyan, Arvin. Dinidisiplina rin naman kita nung bata ka pa lang, ah. Pero kahit kailan, hindi kita sinaktan ng ganyan. Papa Dudut, kung pwede lang talaga na ipaampon ko na lamang ang anak ko sa kahit na sinong kamag-anak namin para mawala lang siya sa bahay. Kasi sa tuwing nakikita ko siya ay parang tumataas kaagad ang dugo ko sa ulo ko.
parang may pumipiga sa dibdib ko at parang sasabog ang utak ko. Kaya nga iniiwasan ko rin na makita siya sa loob ng bahay namin. Kasi kaagad na umiinit ang ulo ko sa tuwing makikita siya ng mga mata ko. Gumawa ako ng paraan para hindi ko siya makita kahit na nasa isang bahay lamang kami. Hindi ako sumasabay ng pagkain sa kanya kasama si nanay. Palagi na lamang ako nasa kwarto ko at madalas na umaalis kapag alam kong wala siyang pasok sa eskwelahan. Ni ayoko talagang marinig ang boses ng anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 10 taon na ang lumipas noon pero hindi pa rin nababawasan ang bigat dito sa dibdib ko nang dahil sa pagkawala ng asawa ko. Hindi pa rin nawawala sa isipan ko na sisihin si Jeka sa pagkamatay ng asawa ko. Kaya habang lumalaki siya at mas nagiging kamukha ni Gloria, para bang mas lalong lumalalim ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko sa tuwing nakikita ko siya. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sinubukan ko talaga siyang mahalin. Sinubukan kong alisin sa isipan ko na siya ang dahilan ng pagkawala ni Gloria. Na dapat ko siyang mahalin kasi anak ko siya. Kaya lang Papa Dudut, sa tuwing nakikita ko siya o naririnig ko man lang ang boses niya ay parang palaging pinipiga ang puso ko. Ng sobrang sakit na nararamdaman ko. At ang mabigat sa dibdib ko na yon ay umabot hanggang sa mag-high school si Jeka, Papa Dudut. Hindi na maayos-ayos. Lintik. Kung kailangan ko nang dalhin sa talyer to Tay, magmerienda po muna kayo. May dala po akong juice saka ginataang bilo-bilo na luto ni Lola. Lagay mo na lang dyan. Baka naman ito yung kailangan kong silipin. Mukhang nandito yung sira kaya iba yung tunog ng makina ng motor ko Tay, kain na po muna kayo habang mainit-init pa po itong bilo-bilo. Nakita ko na. Kapag binuksan ko to, mawawala na yung ingay ng motor ko kapag in-start ko yung makina. Tay, mas masarap po itong bilo-bilo kapag mainit-init pa. Tinikman ko na rin po ito kanina. Tsaka ang dami pong nilagay ni Lola na saging. Di po ba paborito niyo yun? Ano ba, Jeka? Hindi ka ba titigil sa kakasalita mo dyan? Ingay mo. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko rito. Nakita mo nang busy ako, di ba? Ini-store mo ako? Bulag ka ba? O sadyang tanga ka lang talaga? Pasensya na po, Tay. Sige po, iiwan ko na lang po dito ang merienda ninyo. Pwisit, kahit kailan, istorbo ka talaga sa ginagawa ko Sinisigawan mo na naman ang anak mo. Ewan ko ba dyan sa batang yan, napakatanga. Nakita na nga busy ako sa ginagawa ko, dami-daming sinasabi. Gusto lang namang maglambing ng anak mo kasi may gusto siyang sabihin sa'yo. O ano naman ang gusto niya sabihin, Aber? Graduation niya na kasi sa susunod na linggo. Salutatorian si Jeka at gusto niya sadang ikaw ang makasama niyang umakyat sa stage para abutin ang award niya. Ba't naman ako pa? Kayo naman po ang palaging kasama niya sa school, di ba? Kaya kayo na lang ang umakyat ng stage. Ikaw ang nire-request ng anak mo, Arvin. Ang sabi niya pa nga sa akin, ikaw ang dahilan kung bakit nag-aaral siya ng mabuti. At para sa'yo daw yung award na pinagsumikapan niyang makuha. Naku, wala akong oras sa mga award na yan. Anak naman, minsan na nga lang mag-request yung anak mo. Pagbigyan mo naman sana siya. Nay, may trabaho pa ako sa araw ng graduation niya. Mas unahin ko pa ba yun kaysa sa trabaho ko? Aba, syempre naman. Dahil mas mahalagang anak mo kaysa sa trabaho mo. Ang trabaho, kaya mong palitan niyang kahit anong oras mo gusto. Pero si Jeka, nag-iisang anak mo lang yan, Arvin. At kahit kailan, hindi mo na mahahanapan ang kapalitang anak mo. Kaya sana naman, pagbigyan mo siya kahit ngayon lang.
Papadudot, nakita ko ang effort ni Jeka para mahalin ko siya bilang anak ko. Pinipilit niyang maging malapit sa akin kahit palagi akong lumalayo sa kanya. Sa murang edad, nag-aaral na siyang maglaba, magplansya dahil gusto na niya na siyang nag-aayos ng mga gamit ko. Kaya naman kapag pumapalpak siya ay hindi ko mapigilan na bulyawan o saktan siya. Kahit alam ko na para sa akin ang ginagawa niya na yon. Sa kabila ng pangungulit ni nanay na pumunta ako sa graduation ni Jeka ay hindi ako nagpunta. Hindi ako nagpakita sa kanya at pumasok na lamang ako sa trabaho ng araw na yon. Kahit sumasagi sa isipan ko ay pinilit ko na lang na mag-focus sa trabaho. Kasi hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang bigat ng nararamdaman ko sa tuwing makikita ko at makakasama ko ang anak ko, Papa Dudut. Anay, nandito na po pala kayo. Ang aga niyo naman po nakauwi. Gusto kasi ni Jeka na dito na lang mag-celebrate sa bahay. Kaya dumiretso na kami ng uwi pagkatapos ng graduation niya. Nakapagluto na nga pala ako ng pansit. Sandali na lang at maghahain na rin ako. Ha? Maiwan na muna kita dito sa sala. Tay, eto po pala yung mga medal ko kanina oh. Tapos para sa inyo po tong salutatorian medal ko. Ano bang report yung kailangan kong ipasa bukas? Tay, tingnan niyo po oh, ang dami kong medal. Nung nag-speech nga po ako kanina sa stage, binanggit ko pa po kayo eh. Sinabi ko po kung gaano ko kayo kamahal. Akala ko nga po darating kayo eh. Saan po? Ito, nakita ko na. Ito rin yata yung kailangan kong ipasa bukas Tay, Tama pala nito. tatay, para sa inyo po ang mga medal na to. Ano ba, Jeka? Pwede ba? Wala akong oras sa mga ganyan. Kung gusto mo magkwento, doon ka na lang magkwento sa lola mo. Tay, hanggang ngayon po ba, hindi niyo pa rin ako napapatawad? Ano ba yung sinasabi mo? Tay, alam ko naman po eh. Ako po ang sinisisi niyo sa pagkamatay ni nanay. Alam mo, pagod ako sa trabaho Kaya wag mo akong tinatramahan ng ganyan. Ano po bang kailangan kong gawin para patawarin niyo ko? Ginagawa ko naman po lahat para mahalin niyo ko. Pero bakit ganun? Bakit parang kahit kailan hindi niyo yun nakita? At hindi niyo ako minahal bilang anak niyo? Gusto mong malaman kung bakit? Gusto mo talagang marinig sa akin ng totoo? Oo! Sige! Tama ka! Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na ikaw ang nabuhay at hindi ang nanay mo! Ay, hindi ko naman po ginustong mabuhay eh. At mas lalong hindi ko ginustong mamatay si nanay. At hindi ko rin ginusto na mangyari yon. Hindi ko ginusto na mawala ang nanay mo. Pero ano magagawa ko? Wala na, nangyari na eh. Ikaw na yung nandyan. Ikaw yung nabuhay. At yun ang bagay na kahit kailan, hindi ko matatanggap. Kaya hindi niyo rin po ako matatanggap bilang anak niyo. At kahit anong gawin ko, hindi niyo ako magagawang mahalin. Oo! Kasi kahit kailan, hindi na mabubuhay ang nanay mo. Tay, hindi ko naman po kasalanan kung bakit namatay si nanay. Bakit kailangan na paulit-ulit yung isisi sa akin yun? Bakit kailangan na paulit-ulit niyo akong pahirapan? Kasi ikaw ang pumatay sa kanya, Jeka! Ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya! Kung hindi ka nabuo at hindi ka pinanganak ni Gloria, hindi siya mamamatay! Kaya walang ibang dapat sisihin dito kung hindi ikaw lang! Ikaw lang ang dahilan ng pagkamatay niya! Sige na po! Ako na! Ako na po ang may kasalanan ng lahat! Ako na ang pumatay kay nanay! Pero sana naman po maisip nyo, anak nyo po ako ni nanay! Anak nyo po ko na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin kayo! Kaya lang nakakapagod na po!
Nakakapagod nang ipagsiksika ng sarili ko sa inyo. Nakakapagod nang maging anak niyo. Papa Dudut, pagkatapos ng araw na yon, pinaalam sa akin ni nanay na gusto raw ni Jeka na doon muna sa tita niya tumira sa bahay ng kapatid ni Gloria. Tinawagan din ako ng hipag ko at sinabi niya na kung ayos lang daw ba sa akin. Siya na raw ang magpapaaral sa kolehiyo sa anak ko. Pumayag naman ako kasi para sa akin ay pabor yun dahil hindi ko na siya makikita pa sa bahay. Mula nga nang umalis siya ay hindi na kami nag-usap na dalawa. Ni hindi na siya nagpaalam sa akin at hinayaan ko na lamang siyang umalis sa bahay at buhay ko. Ngayon ay halos 3 taong ko na siyang hindi nakikita at nakakausap. Pero paminsan-minsan pinupuntahan ko ang social media account niya at tinitingnan ko ang mga uploaded pictures niya. Alam niyo po, sa totoo lang, nababawasan na yung bigat na nararamdaman ko sa tuwing makikita ko ang mga pictures niya. Nami-miss ko na ang nag-iisa kong anak. Papa Dudut, kaya din po ako sumulat ay para humingi ng payo. Ano ba ang dapat kong gawin sa ngayon? Dahil sigurado ako na malaki na ang sama ng loob ni Jeka sa akin. Dapat bang hayaan ko na lamang na mawala balang araw ang galit niya sa akin? O dapat na gumawa ako ng paraan para magkaayos kaming mag-ama? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa ako na makarinig ng payo mula sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arvin. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.